Si Burikat at ang tsismosa na kapitbahay. Sa isang masiglang barangay, may isang babaeng nagngangalang Burikat. Si Burikat ay kilala bilang isang mabait at mapagkumbabang tao. Lagi siyang handang tumulong sa kanyang mga kapitbahay kahit na may isang tao na laging nagsisira sa kanyang pangalan, ang kanyang tsismosa na kapitbahay na si Aling Nena. Si Aling Nena ay kilala sa buong barangay bilang walking newspaper. Lahat ng bagay, totoo man o hindi, ay kanyang ikinakalat. Madalas niyang siraan si Burikat kahit wala namang masamang ginagawa ang huli. Alam niyo ba si Burikat? Akala niyo mabait yan. Hindi niyo alam madamot yan sa totoo lang. Bulong ni Aling Nena sa kanyang mga kaibigan. Totoo ba yan, Aling Nena? Tanong ng isa. Oo naman. Nakita ko mismo ayaw niyang magpahiram ng asin sa kapitbahay namin kahapon. Dagdag ni Aling Nena, kahit na totoo namang wala lang talagang asin si Burikat noong mga panahong iyon. Kahit na naririnig ni Burikat ang mga tsismis tungkol sa kanya, hindi siya nagagalit. Sa halip, nanatili siyang tahimik at patuloy na tumutulong sa kanyang mga kapitbahay. Para kay Burikat, mas mahalaga ang kanyang mga gawa kaysa sa mga salitang walang basehan. Isang araw, nagkaroon ng malakas na bagyo sa kanilang barangay. Maraming bahay ang nasira, kasama na ang bahay ni Aling Nena. Dahil sa lakas ng hangin at ulan, natanggal ang bubong ng kanyang bahay at halos lahat ng kanyang gamit ay nabasa o nasira. Nang malaman ni Burikat ang nangyari, agad siyang nagtungo sa bahay ni Aling Nena. Dala niya ang ilang damit, pagkain, at mga gamit na maaaring magamit ng kanyang kapitbahay. Aling Nena, nandito po ako para tumulong, sabi ni Burikat nang makita niya ang gulat na mukha ni Aling Nena. Burikat, bakit ka nandito? Akala ko hindi natapos ni Aling Nena ang kanyang pangungusap. Alam ko po na marami kayong nasasabi tungkol sa akin. Pero hindi po iyon ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga, nandito ako para tumulong sa inyo, sabi ni Burikat ng may ngiti. Naiyak si Aling Nena sa ginawa ni Burikat. Doon niya naisip na mali ang kanyang mga sinabi at ginawa. Hindi niya inakala na sa kabila ng lahat ng kanyang pagsira sa pangalan ni Burikat, ito pa rin ang unang tumulong sa kanya sa oras ng pangangailangan. Mula noon, nagbago si Aling Nena. Itinigil niya ang pagchichismis at naging mas mabuting kapitbahay. At si Burikat, patuloy pa rin siyang tumutulong sa lahat kahit kanino man dahil iyon ang tama at nararapat. Moral ng kwento, ang tunay na pagkatao ng isang tao ay makikita sa kanyang mga gawa, hindi sa mga chismis o sabi-sabi. Ang pagiging mabuti at mapagkumbaba ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang negatibong salita.